Nang may ngiti sa'yo mga mata, ang mithiin mo pag naging ganap, langit ng pagsisikap, iyon ang malalasap. Gamitin mo kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo upang ito'y makamit mo. Magsikap ka, simulan mo. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Halika na, pumikit, limutin ang problema. Hihintayin ang umaga. Magpahinga, managinip ng kaliligaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Basta tayo magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Magsimula ka, May bukas pa. simulan mo. Sisikap ka. Magsimula ka, simulan mo. Sa isang umagang kay ganda. Thank you very much to Dulce Ima Castro and our musical director, Butch Miraflor. Yeah!
kasalukuyang symbolism, no? Na umaangkop sa talakayan namin ngayong gabi. Hi to you, Joey. Ay, magandang gabi, Mel. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kaibigan, iba po ang gabi ito ng Mel and Joey sapagkat ngayon ay gabi ng parangal. Kakaiba ho talaga ang programang ito. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ngayong gabi, paparangalan natin, Joey, yung mga bago. Bagong. Alam mo yung... Mga bago eh. Oo. Imbis na kalimitan, mga matatanda ang pinaparangalan eh. Okay. Yung mga May problema lang yung salitang bagong na yan eh. Bakit? Yung bagong, pwedeng bago yan, pwedeng luma. Kasi tingnan mo sige. pag ang bagong, ganun mo sinabi, bagong, bago yan. Pero pag hinabaan mo ng konti, luma na yan. Bagoong na yan. Kaya kailangan bagong. Mga bagong. Seryoso naman ako Hindi, dahil halo-halo ito eh. Ang una nating i-feature, Ano? bagong panalo. Yan. Oh. Nagdala ng karangalan Meron ka sa na. bansa. Bagong panalo. Oh. Itong pangalawa. Bagong grupo na kinababaliwan Yan. ng publiko. Oh, Okay. di ba? Oh, meron pa. That's a singing group, ha? Okay. Ngayon, meron pa tayo ang pinakabagong Pinoy pop superstar. Kinababaliwan yan. Talagang lako. Kapiling din natin ngayon. Maganda kasaysayan yan. At ang mga kabaro ni Joey, ang mga bagong mga... Yan ang sinasabi kong pwedeng bagoong, pwedeng bagong. Kayo nahuhusga mamaya. Hindi. Mga bagong impersonators. Mga impersonators. Yan. Mga Matindi bagong ito. kinababaliwan ngayon pagdating ng programa ng SIS sa umaga. Okay. Now, and last but not the least, Ito. ang isang bagong pamamaraan sa medisina na... Ikaw na magdugtong. Para... Kasi pag sinabi mong medisina, puro sa babae. Ano? Pero karaniwan, showbiz, Ano, sa babae. babae? Ano? Pero ito para sa lalaki. Ayan. Mamaya Sige, yan. pwede na yan. Bagong pamamaraan, siyensya sa medisina. Yan, okay. Maganda to. Okay. Lalong magiging lalaki ang isang lalaki. Oh, okay ba yun? O, sige. Okay. Mga kaibigan, lahat ng yan, antabayanan po ninyo sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang pinamagatang Mel? Enjoy. Oh. Gabi ng parangal sa Mel and Joey. Ang susunod nating paparangalan, mga kaibigan, ay isang grupo na nagpapaligaya sa inyo araw-araw pagdating ng palatuntunang SIS. Kapiling ho natin sila ngayon, pero para ipakilala sa inyo, panoorin po ninyo ito. I'm Michelle Alao, also known as Shirley Basi. I'm Jetro Rubiere Puerto, also known as Grace Jones. Hi, I'm Adelito Gueta, also known as Gloria Gaynor. Hi, my name is Enrico Baltasar, also known as Mystica, Melanie Marquez, and Silvia Latorre. Hi, I'm Jimmy Lanawan, also known as Grace Jones. Kinababaliwan ngayon tuwing umaga sina Eva, Twinkle, Letlet, Chanel at Jetro na mas kilala sa tawag na Raging Divas. Kakaibang estilo ng aliw at pagpapalabas ang kanilang inihahain sa mga manonood. Ngunit gaya ng iba't ibang muka at katauhan na kanilang ginagampanan at sa likod ng makulay nilang mga costumes, natatago ang makulay na istorya ng buhay ng bawat isa. Dating varsity player ng Jose Rizal University, si Eva Papaya, na Jimmy Lanaon sa tunay na buhay. Sa kakasama ko sa friend kong impersonator din. Nag-umpisa ako sa maliit na bar na malapit sa lugar namin sa Mandaluyong. Nung ginawa ko yun, may mga sumusuporta naman sa akin. Okay naman. Breadwinner ng kanyang pamilya si Eva at madali naman natanggap ang tunay niyang pagkatao. Ang paglilipsync niya ng Papaya Song sa programang SIS ang nagbinyag sa kanya ng pangalang Eva Papaya. Lumaki sa Maynila at second year high school lamang ang natapos dahil sa kahirapan. Wardrobe mistress at propsman naman ang ama at ina ni Twinkle. Kaya't madali niyang natutunan ang sikot-sikot ng showbiz. Sa edad na 14, self-supporting student na si Chanel. Lumaki sa lalawigan ng Cebu si Chanel. Maaga siyang lumusong sa pakikipagsapalaran ng mag-isa dahil sa hirap ng buhay.
Galing naman sa isang broken family si Letlet. Dahil hindi matanggap ng kanyang stepfather ang tunay niyang pagkatao, ay nagdesisyon siyang lumayas at maging palaboy ng 3 araw. Sa edad na 18, lumipad papuntang Japan si Letlet at nakapag-ipon ng sapat para makapagpundar ng bahay at lupa para sa kanyang mga magulang. Pagkain naman ng apoy ang nagpasikat kay Arturo Refuerzo na kilala bilang Jethro. Walang kaalam-alam si Jethro na ang natural talent niya sa pagkain ng apoy na noon ay nag-aalis ng kanyang tensyon ang siyang magiging ticket niya sa mas maginhawang buhay. Sila na ngayon ang Raging Divas. Laging inaabangan at pinagkakaguluhan sa kanilang bawat palabas. Mainstay na din sila ngayon sa daily morning show na Sis. Siguradong mas dadami pa ang mukha at mga personalidad na naghihintay para maging bahagi ng kanilang pagtatanghal. Presenting the Cabaret Girls. Heidi, Christina, Mausi, Helga, Betty, und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you. Willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Hello, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Enchanté, madame. Happy to see you, bleibe rechte stehen. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, du The Raging Divas, Eva Papaya, Twinkle, Letlet, Chanel, and Jethro. Okay. Ready ka na. Lagare. Oh, Ayan, di ba? actually, binaril ho yun. Hindi lang tinamaan. Oh, sino si Foot Diva? Please step forward. Foot Diva. 1 foot forward. A Fruit Diva. Fruit. Okay. Ginawa mo pa eh. Eva Papaya, I'm sorry. Kaya papaya. Black Diva. Si Diwata, Queen of the Damned, ang Philippine Diva. And Chanel, the Torch Diva. And Jethro, the Fire Eater Diva. Sino nag-conceptualize nitong, una muna yung mga makeup nila, grabe, no? Sino nag-aayos ng mga yan? Kami lang po nag-makeup. Ikaw nag-makeup sa sarili mo? Opo. So, ang Eto parangal, alright, parangal, bagong mukha ng tagumpay, to the Raging Divas, the most promising gay impersonator. Gusto ko makarinig ng acceptance speech. Sino ang Okay. pinakamadrama sa inyo? Sure. O, sino? Sino mag-acceptance? Sino? Ano pa? Eva, ikaw raw. Ikaw mag-acceptance speech. Yeah. We would like to thank the library family, especially Mamu, and Direct Louie, Ignacio, Sis, Mel and Joey, of course, you, and Tita Mel. Thank you. Oh, ouch.
Joey, baka mapasama tayo dyan sa mga ganyan mo. Yeah, and Mr. Eric Pineda for the outfit of the Raging Divas. And GMA7, of course. Thank you, Joey. Ba't ganyan ang tingin mo kay Joey? Malalagkit masyadong tinginan nyo. I like you. Oh, you like it? Sige, Mel, may nagtatago ko bang Dora? bakit? Ay, hindi pala rat ito. Akala ko rat eh. Hindi, pusa pala. Okay, congratulations to the Raging Diva. Okay, congratulations. Thank you very much. Okay, we'll be back with Mel and Joe. Ang susunod nating paparangalan, isang katutubo mula sa lalawigan ng Iligan, nakipagsapalaran sa syudad. Ang baon niya, 2,000 piso lamang at ang kanyang taglay na talento sa pag-awit. Mga kaibigan, si Michael Anthony Garcia. Simple at tahimik na buhay sa Iligan City ang kinalakihan ni Michael Anthony Garcia, ang unang grand finalist ng pinakamainit na talent search sa telebisyon na Pinoy Pop Superstar. Dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari sa kanyang kapatid, nabaon sa pagkakautang ang kanyang pamilya kaya't napilitan siyang makipagsapalaran sa Maynila. Yung second na, yung brother ko, yung second na sa amin magkapatid, namatay siya. So yung father ko tsaka kuya ko, malaki talaga ang nagastos nila sa pagkamatay ng kuya ko. So I really want to help them kasi syempre nakikita mo yung kalagayan ng pamilya mo. So what's the use of my talent kung hindi ko yun gagamitin para makatulong sa kanila, di ba? 2,000 piso lamang ang baon ni Michael nang magpunta ng Maynila. Inutang niya pa ito sa kanyang pinsan para magamit sa pag-a-apply sa iba-ibang singing contest sa telebisyon. Hanggang sa nakita niya ang TV advertisement ng Pinoy Pop Superstar. Nagtiis talaga ako from 8:30 a.m. to 4 p.m. Pero ang talagang survival ko lang sa day na yon is candy tsaka ice water. Kasi yun yung kaya ko eh. Hindi kaya ng pera ko yun. And that time, 50 pesos ng pera ko. Ito na ang simula ng sunod-sunod na swerte para kay Michael. Natupad na rin ang isa sa kanyang pangarap na makasama ang batikang recording at concert artist sa telebisyon. Simula pa lang ang lahat ng ito kay Michael, ngunit marami ang natutuwa sa kanyang naabot ngayon pa lamang. Sa kabila nito, nananatiling simple ang kanyang plano sa buhay. Tell me his name, I want to know the way he looks and where you go. I need to see his face, I need to understand why you and I came to an end. Tell me again, I want to hear who broke my faith in all these years, plays with you at night while I'm here all alone, remembering when I was your own. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. I close my eyes and dream of you and then I realize there's more to love than only bitterness and lies. I close my eyes. I keep away
my soul to hold you once again, and never let those moments end. I let you go, I let you fly. Now that I know, I'm asking why I let you go. Now that I found a way to keep somehow more than a broken Michael Anthony Garcia, ang first grand finalist ng Pinoy Pop Superstar. Michael, congratulations, Michael. Oh. Galing na itong batang to. Ayan. Congratulations, Michael. Ha? Itong magandang malaman ninyo, no? Nung nag-audition, itong si Michael, ang pera niyan, 50 pesos lang. Oh. Yeah. Tama? Opo. Hindi ba? Ngayon, hindi ka na kumain ng inyong lunch, correct? Hindi Kasi, yung 50 pesos, husto lang niyang pamasahe pauwi sa Taguig. Kasi umuwi siya nun sa pinsan niya. So, buong araw, gano'ng katagal ba yung audition mo dito? Kuan pa, 8 a.m. to 4 p.m. Alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng Ganon hapon. katagal. Dumaan nga naman ang lunchtime. Hindi ka na kumain. Hindi na po kasi oh. baka pumagawan sa linya. Anong linya? Sa dami naman Oo, yun. sa dami nag-audition, tsaka masali. Ganun ha. So, ang dasal mo, naku, lahat ng santo, tinawag mo, ganun. Opo. ganun. Oo. How does that feel? Nung natawag ka na, pasok ka. Siyempre talaga masaya. Tapos, overjoy talaga. Nagpapasalamat po nga ako sa Panginoon. Nakuha po ako sa Grand Finals. Hindi mo sukat akalain, ha? Oo, hindi ko po talaga inakala. Mananalo. Wow! Good luck, pare. Good luck Thank to you so you, much. Michael, ha? We hope you really make it here. Thank you po. Yan. Basta tuloy-tuloy lang. Okay. Okay. Mga kaibigan, magbabalik pa po ang Mel and Joey. Isa pang bago ang paparangalan natin ngayong gabi. At Joey, manood ka mabuti dito, ha? Sapagkat itong bagong ito, sadyang para sa mga kalalakihan. Sa larangan daw po ng medisina, meron ngayong bagong tuklas na pamamaraan kung paano gagawing mas macho ang lalaki. Aber. Gusto ko makita. Kilala natin siya sa larangan ng pagpapaganda sa medisina. Kalimitan mga kababaihan. Pero ngayon, may bagong tuklas si Dr. Kalayan. Kung paano gagawing mas macho ang mga lalaki. Panoorin po ninyo ito. Joey, panoorin mong mabuti. Umagang-umaga pa lang, napapanood na natin siya. Matunog na ngayon ang paboritong cosmetic surgeon ng lahat na si Doc Manuel Kalayan. Sa kanyang mga klinik, pila ang mga pasyente. Magpapakinis man ng balat o magpapakosmetic surgery. Galing sa pamilya ng mga doktor si Dr. Manuel Kalayan. Sa katunayan, meron silang sariling ospital sa Lucena City. Nang pumasok ng medical school sa UERM, doon niya nakilala si Pai Cabrera. Mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Talagang pag may kailangan ako, tawagan ko siya. Pag meron siyang kailangan na book na wala siya, punta agad sa house, ganun. So sobrang close, parang sabi namin, what if we get married tapos mas madali yun kasi we're in the same house, ganun. Time nga na yun, para lang kami naglalaro eh. Napaaga ang pag-aasawa nila. Bagay na hindi sinang-ayunan ng kanilang pamilya. Pinabayaan para tumayo sa mga sariling paa. Natutong maghigpit ng sinturon ang dalawa. Nung training naman, residency, meron din tinatawag na parang allowance din for the week. Pag mga interns ka nun or mga residents, mga from 750 to 1,000 a week. So yun, combined assets na yun namin, ganun. So talagang super tinitipid namin yun. Sobrang kayo, trabahong kabayo talaga.
Nang madiskubre at mag-sideline si Pai Calayan bilang TV commercial at print ad model, di lang nakapag-ipon ang mag-asawa. Ito rin ang naging pinto para makilala ni Doc Pai si Plinky Recto, ang kanilang kauna-unahang celebrity patient. Actually, malaking utang na loob din namin kay Miss Plinky Recto because she was able to introduce us by word of mouth sa mom niya, sa family niya, sa mga friends niya sa showbiz. Si Miss Maui Taylor naman, when I met her also in a TV ad, yun, so they started consulting, they went to the clinic. Mga kaibigan, ito po ang MSET. Dati dito kami lahat nakatambay lagi eh. Pero ngayon, may dahilan na ako para tumambay uli. Kasi pala, dito sa kabilang pinto, katabi lang, kapitbahay lang ng MSET, eh yung klinika ni Dr. Manuel Calayan at ni Pai Calayan. Eh, kilala nyo na yun, sikat sa showbiz yan. Ito, pupuntahan natin. Ha? Ito na ang daman. Sir, Dr. Manuel Calayan. Busy ito, kaya wag na nating i-delay dito. Ang tanong agad, bakit ito napasok nyo doon? Nagkakilala kami ni Doktora doon sa medical school. So, bago pa lang, plano na namin talaga to. Ngayon, diretsuhin na natin dun sa penile enlargement. Ito ang topic talaga ngayon. Dahil yung mga sa babae, parang ordinary na. Lahat okay na yan. Taba at haba lang ang pwedeng mangyari. Yes. Okay. Sa pinaka-common kasi is taba. So ang ibig nyo sabihin, sasagutin nyo na rin yung second question ko na anong mas marami? Ang mga pahaba o ang pataba? Mas common ang pataba. Bakit kaya? Para tayo tumutula, no? May rhyme. Bakit kaya? Hindi kasi yung sa racial natin, mga Asians, mas medyo payat talaga yung shaft niya. Yun kung tinatawag. O yung body. Yung body. Ito ba hindi delikado, Doc? Hindi naman kasi i-deal mo lang yan dun sa external surface ng penis. So, kukuha ka lang ng fats, i-inject mo lang doon. Sariling fats naman yun. Pwede na ako magturo eh. Dahil pinag-aralan ko na ang buhay ni Doc Manuel Calayan eh. Yung pagpataba po, sabihin niyo kung mali ako pagpataba, kukuha lang ng fats sa ibang bahagi ng katawan mo o kaya silicone. O kaya gel. Implant. Iyan ang ano. Dun sa pahaba naman, kailangan pumutol ng isang ligament na hindi lang pinaniniwalaan. Totoong makakapag nag-grow siya, yung ligament. Nag-grow siya. Anong pangalan ng ligament? Yung ligament din, parang sinususpend niya yung penis. Tapos pag kinat mo yun, mag-elongate yan or mag-enlarge ng 1 inch. Mas mahal ba yung taba sa haba? Halos pareho lang. Kung the works, lahat, taba and haba. Taba and haba, siguro nagre-range yan sa mga, hindi naman tataas ng 50. Meron pa bang balik yan? Kung sakali, meron bang parang guarantee na, nagpataba, yan ba ibabalik sa payat? O mga ilang years ang guarantee? May years din. Meron? Okay, meron ho. Mga gaano katagal, no? Mga 5 years din. Ba? Matagal din. 5 years? Matagal-tagal. Oo. Alam nyo, ako naniniwala ngayon, Doc, na ang pangalan ng tao, nauugnay talaga sa ginagawa niya. Penile enlargement, yan pampaganda ng feeling ng lalaki para gumaan at magkaroon ng confidence sa kanyang pagkalalaki. Ibig sabihin, sa Ingles, magiging isa kang well na man. Pag binaligtad mo, Manuel. Eksakto Manuel Calayan is the name. Tandaan niya, no? Well, man. Oo nga, no? Malayo na ang narating ng mag-asawang Calayan bago nila natamasa ang pagkilala at respeto sa larangang kanilang pinasukan. As a husband, sobrang swerte ako kasi he always understands me. Sabi ko nga sa mga patients ko, when I talk about Dok, ang swerte mo naman. 1 in a million niya. Sabi ko, talaga, wala nang ganyan. Dr. Manuel Calayan, modelong asawa, modelong doktor na tumutugon sa mga kababaihan at kalalakihang nangangailangang magpaganda ng kaanyuan.
siya ngayong gabi, mga kaibigan. Ngayon, ang tinitingala ng mga kalalakihan. Walang iba kundi si Dr. Manuel Calayan. Hey! Doc! Thank you. Yan! Parangal ng bagong mukha ng tagumpay kay Dr. Manuel Calayan. Ayan. Joey, Thank you. ikaw ba maiinteresado dun sa bagong pamamaraan ng pagpapamacho na yun? Matataypan mo yung ganon? Sa totoo lang, takot ako eh. Yung totoo, yung Pero totoo. hindi siguro dahil takot Hindi. na ako. Pareho tayong takot sa mga biyak-biyak eh. Congratulations, Doc, ha? At Oo, mamaya, Doc. yung audience natin, Mel, Magtatanong. sila pabayaan natin Oo magtanong nga, dahil oo tayo'y mga batikan na dyan eh. Pero marami ba, Doc, ang nagpapaganon? Hindi pa naman. Hindi pa. So, hindi pa nila alam na pwede pala yung ganon, ano nga? Oo. Bago nga ito eh. Yung ganon na aming pinag-uusapan, huwag kayong aalis dyan. Dahil yun na ang ating aalamin. Paano pa ginagawa yon? Yung pagpapamacho. Wag ko kayong aalis. Magpapatuloy ang Mel and Joey. Afraid! Kados. Afraid! Let's get it started. Let's get it started. There's no need to build up. I said, Okay, kasama pa rin natin si Dr. Calayan. Kami medyo nagkausap na nga kami, kaya kayong bibigyan namin ng pagkakataon sa pamamagitan ni Mel. Pasa nyo lang sa kanya kung ano gusto nyo malaman. Sasagutin ni Eto na nga, Dr. Calayan. nakahilera na ang mga gustong magtanong sa Okay. kanya. Fire! Kung di ba naman talagang napaka-interesting. Alright, ladies first. This very pretty lady has a question. Go ahead, miss. Hi, Tita Mel. Gusto ko lang po malaman yung, yung tungkol po dun sa mga after effects nung procedure. Baka po merong hormonal changes or is the guy getting more, mas driven siyang gawin yon after that? Okay, you Gusto see. ko lang po malaman. Wala naman so far. Lalaki, siguro. Yun. Lalaki kung yung sa diameter ang palalakihin natin. Diameter. Oo. Alright. And then the other one, ano nga yung pangalawang tanong? Sir, yung hormonal changes Yun, po. meron ba daw? Wala naman. Wala naman. Third, The same. Sir, yung sa attitude po, mas Yun. ano po ba siya? Mas driven po ba siyang gawin yun? Ibig sabihin mo, mas agresibo ba Opo, siya? opo. Yes. Exactly. Nagiging, I guess, may because effect. Yeah. of the self-confidence Yes, na nadagdag oo. sa kanya, no? Nadadagdag sa kanila. Oh, what about you, miss? Oh, ito, let's transfer that. Okay. Good evening, Doc. Gusto ko pong malaman kung di ba meron lalaking magpapamacho nga. So, kung magpapamacho siya, hanggang gano'ng kahaba pwede? Abo, interested ka dyan, Manay, ha? Interested ka sa size? So, meron ba daw limit yung size? Siyempre, may limit din yan. may limit din. Oo. Ang i-elongate niya siguro mga ½ inch to 1 inch. Yon. What are the main reasons kung bakit nagpapaganyan nga ang mga lalaki? Oo nga, Dok. Ano binibigay sa iyo mapupunta na sa'yo. mga reasons? Self-confidence lang. Para sa Self-confidence sarili. lang. Oo. Hindi naman sa non-performing asset na yung ano nila, hindi ganon. Oo, hindi. hindi. Hindi naman lahat tinatanggap ko eh. Talaga? Oo, tinitingnan ko rin talaga kung May nagpunta sa kanya 95, hindi niya tinanggap eh. Grabe. Gumagapang na eh. Gumagapang na eh. May tungkod na, may tungkod. Ganun pala. Alin ang hindi pwedeng to undergo this operation, Doc? Sino-sino? Ano-ano yung mga hindi pwede? Hindi mo tinatanggap? Age is one? Age is one. Age oo, is one, age. okay. Mga dapat siya, mga 20 up. 20 up to what age? 70, 80, pwede pa? Sabi nga ni Joey, may 95 daw eh. 30 lang. Hanggang mga 30. 20 to 30. Mga ganun lang. But bakit yung period na yon, and that's the period of a man, na ano yan? Yung, paano ba Aggressive tawagin? siya. Yes. Oo. But bakit yun ang dadagdagan? Siguro, yun ang pinaka-common na age bracket na nagre-request na ganyan. May tanong dito, kung pwede daw magdagdag, pwede ba daw bawasan? Mayabang naman. Mayabang? Hindi ko lang ako masabi. Pwede ba daw bawasan? Hindi pwedeng bawasan. Hindi pwede. Hindi pwedeng bawasan. Binigay na nga ng Diyos yan. Oo, ba't Kita nyo na mababawasan? ibalik sa inyo. Okay. Gano'ng katagal daw ang procedure? The procedure, depende yan kung yung papatabain natin, mga 1 to 1.5 hours yan. Ay, ang hirap pala niyan. Oo.
Kasi kukuha ka pa ng fats from other sites sa ibang parte ng katawan. Oh, okay. Now, I was just wondering, Doc, no? Why a cosmetic surgeon like you? Why not a urologist? Or why not, another discipline in medicine to do this kind of work? Actually, may ka-team ako na urologist. Meron din. Neurosurgeon ang tawag sa kanila. Oo. Pero interesting yung mga bata, Joey, ang who avail of this operation. Kanina I nga, would imagine dapat mga kaedad ni Joey. Sabihin, mga 35? 35? Oo, mga 35 to 40. Doc, maraming salamat, Doc, ha? Congratulations. Thank you very much. Thank you. Okay. At pagamat ginawa naming bagyang katatawanan ito, I really know deep in my heart, na itong ganitong uri ng operasyon, really helps a lot of people, Talagang nakakatulong yan in the full sense of the word, na nakakatulong talaga. Bagaman nga hong katatawanan, pero totoong we have to congratulate Dr. Calayan for doing this. I know you're helping a lot of people. Thank you. Trailblazer. An honor. Congrats. Okay, babalik po ang Mel and Joey. YMCA is Joey, alam mo ba yung mga katagang Itsumo Kokorowe Hoshi Itsuka? Mel, pasensya ka na sa mga panahon na ito. Huwag mo tatanungin ng mga may chumo, chuka. Ay, naku, wag na nga pala. Naku, tama na. Okay, ayoko muna sagutin yan. Oo nga pala, wag na. Wag mo na sagutin yan, baka mapasama pa tayo. Mga kaibigan, yan po ang kanta ng Dice and K9. Isang grupong talaga namang tumatanyag ng tumatanyag. Panoorin po ninyo ito. Awiting humahataw sa hit list sa radyo at telebisyon. Ringtone sa mga cellphone. Itsumo Kokoro. At bukang bibig ng mga kabataan ngayon. Sila ang mga taong nasa likod ng patok na kantang Itsumo, Dice, K9, High C, Trap. Sila ang mga rapper na Cebuano na ngayon ay matagumpay na napasok ang industriya ng musika dito sa Maynila. Pero bago nila narating ang kinalalagyan nila ngayon, dumaan din sila sa maraming pagsubok. Umabot na kami sa point na halos walang makain, tapos walang trabaho. Yun lang ang inaasahan namin, yung CD sales, yung pag-rap lang. Maraming beses na wala kaming pera pang sakay ng walang pamasahe. Kasi malayo yung tinihan namin sa city proper. Tapos dun yung usapan na dun magkikita, dun yung sa mall. Lahat ng recording namin sa bahay lang ginagawa. Kasi we have this portable studio, 4-track lang, keyboard, sampler. Dun lang namin ginagawa sa bahay, minsan sa kusina, or minsan dun sa banyo, para kunwari live, may echo. Ang awiting Senari ang nagpasikat sa kanila dahil dito nakarating at nakapag-perform sila sa iba't ibang probinsya. Nasundan pa ito ng Like That at Can You Feel Me, pero hindi pumatok ang mga ito. Ang Itsumo ang muling nagpabalik sa kanila sa kasikatan sa Cebu. Isang taon na itong sikat doon bago nakilala sa Maynila dahil sa isang DJ sa Wave 89.1. I brought the music here and let the programmers listen to it, and they liked it. But they weren't expecting such an impact from the people here in Manila. Ano nga ba ang kahulugan ng Itsumo? Itsumo means always. Pero yung whole chorus, you will always be in my heart even if your affection may wander to another. You will always have a place in my heart, and I hope I have a place in yours too. Noong nakaraang buwan, sila ang MTV's Rising Star of the month of July. Ngayon, first time namin na-try ito na, alam mo yung sunod-sunod talaga yung lahat ng schedules. Per day dito, may mga tatlong gawain kami dito, isang araw. Doon, 1 week, isa. Alam mo yun? Masaya na kami doon. So, bago talaga sa amin to. And we're embracing it in a way na, alam mo yun, kasi this is pretty different from what we've always experienced in Cebu. Manila's really good and it's tight.
Sa kabila ng hirap at pagsubok, ngayon ay panay na ang pag-ani nila ng palakpak at magandang pagtanggap ng mga manonood. Maganda din ang sales ng kanilang album at sa lahat ng ito, malaking pasasalamat ang nais nilang ipaabot sa mga tao. What's up? It's about time. Yeah, we gon' wreck this one like this. Southtown represent. Oh, check this. Southtown, 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 Southtown. We're gonna rock this party on down. Southtown, 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 Southtown. We're gonna rock this party on down. Here we go. Just call me your firstborn. You're my first love and my first kiss from above, and I don't care if you don't give love back. 'Cause in my heart is where your A is at. I love your eyes, your nose, and your tender lips. Wanna kiss your neck and your shoulder to your fingertips. I go crazy when you shake those sexy hips. Baby girl, you're the one I can't resist. You know I love you from the very start. I don't care if you break my heart. I'm the man and I'm here for you. Believe me, 'cause my love is true. Here we go now. Southtown, gonna rock this party on down. Southtown, 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 gonna rock this party on down. Southtown, 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 gonna rock this party on down. Southtown, 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 gonna show them how we get down for sure. Mob Star, MOBB, Dyson K9, High C and Trap, represent Sable City in the house. We gonna shine. What? Yep. Thank you very much to Chino Hortaleza and the Abstract Dancers. All right. Hey, MEL, let's Gio. Okay. Naguluhan ako. Gio, Natuto ka ba mag-spelling? Oo. Okay. Now, sino si Dice? Raise your hand. Dice. K9. Eto. High C. And Trap. Hey. Okay. Hey, naguluhan lang ako, Mel. Ba't ka naguluhan? Ang kanta hapon, ang sumasayaw, China. Ay. Ano ba yan? Oo nga, ba't naman Ayos nagkaganon? ba? Okay. Okay yun ah. Oh. Ang tanong ko nga sa kanila, ba't naman hapon yung napili yung lyrics? Bakit hapon? Kasi po, mahilig kami sa Japanese culture tsaka fashion nila. And how did that come about? Bakit Japanese culture and fashion? Kalimitan mga Western sa mga Pinoy na mga bagets, di ba? Bakit kayo kasi, ngayon sila yung leading sa fashion. Ganun ba? After sa Black, tsaka sa sila po yung leading sa fashion ngayon. Tsaka culture, yung natutuwa po kami sa culture nila, sa mga movies na ginagawa nila. Oo. Yes. Okay, kumuntik na magpareho pangalan nila Dice and K9. Dito si Dice. Kung ginawa mong rice, ayos rice tsaka kainin. Ang corny mo! Hindi, kaya nga Ang corny mo na! Oy, eto na yung award nila. Yan, awardin mo na. Basahin mo na yan. Thank you. Parangal, bagong mukha ng tagumpay to Dice and K9. Alright. The most promising homegrown, hindi ko na mabasa. Most promising homegrown hip-hop group who popularized the song Ichumo. Thank you po. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo po. Thank you sa Mel and Jay for
for this one. Mel and Joey. Mel and Joey. Mel and Joey. 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 Ayan. Thank you very much sa inyo. Magpapatuloy po ang Mel and Joey. Thank you. You gotta know that I love you from the start till Forever. What? Kamakailan lamang, isang grupo ng mga batang Pinoy ang umuwi sa bansa. Dala-dala ang napakagandang karangalan para sa ating lihat. Sayang daw nakasama. Hindi ka na pwede. Membro ko dati Lolo, niyan. labas mo Hindi, na. kami nila Vic. Hindi. Membro kami dati ng Vienna Sausage Boys Choir. hindi mo na itatanong. Nung araw yon. Pero ito matitindi ito. Layo naman. Mga kaibigan, karangalan pong makapiling namin at parangalan ngayong gabi ang Mandaluyong Children's Chorus. Makawanwan T. Basbasolini, isang awiting Ilocano na nagpapanalo sa Mandaluyong Children's Chorus bilang second place sa youth category ng International Choral sa Cathamu program sa Powell River, British Columbia, Canada. Taong 1999, binuo ang choir na ito sa paglalayong makatulong sa mga mahihirap na kabataan ng Mandaluyong na may talento sa pag-awit. Nagmula sa ideya ni Ginoong Ben-Hur Abalos, kasama si Sebastian Trinidad na nagsisilbing choir conductor. Ito si 1997 na sinabi niya sa akin na gusto niya magkaroon ng isang Vienna Boys Choir sa Pilipinas. And sabi ko noon, mukhang imposible yon kasi hindi ko gusto ang tunog ng isang children's choir before. Nakita ko siya, limited kasi yung capacity. Sabi ko noon, so I was wrong then. Noong 1999, after ng ilang pag-aaral, ay naisubmit ko na yung inaayawan kong programa and nilagyan ko na ng tiwala at doon namin sinimulan. May tuturing nilang big break ang pagkapanalo bilang second place sa Choir Olympics sa Busan, Korea noong 2002. Ang MCC rin ang unang Filipino contingent na sumali at nagwagi pa sa nasabing kompetisyon. Nung nanalo kami, yung mga tao, mas naging source of pride nila ito eh. Nung nalaman nila, uy, galing sa Mandaluyong nanalo. Kaya naman nagpursigi ang grupo na lalong paghusayin pa ang kanilang pag-awit bilang paghahanda sa isang malaking international choral competition na magaganap sa Canada. Subalit, hindi ko sinabi na hindi kami makakaalis eh. Hindi ko sinabi hanggat nung oras na nagdarasal lang kami. Wala akong sinabi na hindi kami tutuloy. Pero ang ginawa lang namin, sabi ko, ipagdasal lang natin kung ano man yung kaloob sa atin ng Diyos. And until the next flight leaves, if we are there, we will represent the Philippines. If we are not there, may ibang plano sa atin ng Diyos. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko po kailangan umiyak kasi matutuloy naman po yun. Kailangan lang po ng dasal. malaki ang pasalamat ng grupo sa mga tao at organisasyong tumulong sa kanila para makamit nila ang pangarap na mag-uwi ng karangalan, hindi lamang para sa mga taga-Mandaluyong, kundi para sa buong bansa. Heto ng grupo ng mga kabataan na sa murang edad ay nakapaghatid na ng karangalan sa bansa. Pananalig at talento ang naging susi ng grupo para ipamala sa buong mundo ang husay ng Pilipino sa larangan ng sabayang pag-awit. But even winners can get wounded in the fight. People say that
conductor, Mr. Sebastian Trinidad. Okay. Congratulations. Woo! For you. Congratulations to all of you. I know you have a very, very nice announcement to make sa Mel and Joey. Okay. Go ahead, Mr. This is Sebastian. the first time no, sabihin namin Yes. na after nung aming pagkapanalo, we are making this growth, institutional Yes. growth para sa Mandaluyong Children's Chorus, and now we're going national, and next month we would launch as these children from Mandaluyong to be the Philippine Children's Choir. Oh, Okay. diba? Hindi naman Daluyong. Philippine Children's Choir. Bakit naman hindi? Lumaban sa Canada yan. May we have all your names and your definition of love? Joey! Hindi. Joke lang. Ang haba. Basahin mo. Okay, eto na. Basahin mo yung ating parangal sa kanila. Parangal, bagong mukha ng tagumpay, Mandaluyong Children's Chorus, to be renamed the Philippine Children's Children's Choir. Choir. Okay. Yes. Eto. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Thank you very, very much sa inyong lahat. Thank you for you. coming over. Congratulations. And we wish you all the luck. Sana marami pa kayong dalhin ditong parangal. Ay, sigurado. Okay. Sigurado Thank you po yan. very much. Sigurado Thank you. And congratulations to you Maraming too. salamat din of po, sir. course. Okay, we'll be back. Magpapatuloy po ang Mel and Joey. At oras na para pasalamatan namin ang aming naging panauhin ngayong gabi. Thank you to Dulce, to Ima Castro, to the Raging Divas, to Michael Anthony Garcia, to Dr. Manuel Calayan. Marami kang natutunan ngayon, Oo. ano, kay Dr. Calayan, ha? Korak. To the Dyson K9, Chino Hortaleza, Abstract Dancers, the Mandaluyong Children's Chorus, and their conductor, Sebastian Trinidad, our violinist, Mary John Lagaya, and of course, our musical director, Butch Miraflor. Butch, thank you. At you, syempre ba, Butch. pasalamatan na yung audience natin. Ang ABE, International Business College, Caloocan Campus. Thank you. At yung Barangay Mel and Joey. ABE. One more time. ABE. At syempre, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong gabi. Kami po'y umaasa na kami nakapaghatid sa inyo ng kahit kaunting kaligayahan ngayong linggo. At sana naman yung mga taong binigyan namin ng parangal ay nagbigay inspirasyon sa inyo para lalo yung pagbutihin ang mga ginagawa nyo para kayo magtagumpay. I'm sure. Hanggang sa susunod na linggo, marami pong salamat. Magandang gabi sa kanila. Dalawang beer nga. May radyo po, papiano, parang gusto ko umorder ng beer eh. Good night, ABE. Thank you. Salamat sa inyo. Thank you very much. Pag tayo'y magkasama, duman kay ganda. Ladies and gentlemen, Raging Diva, Mel Chanco. No, the Never Diva. Kasama, laging mayroong umaga, kay ganda, paglit ng hangin, may dalang liwanag. Magdali mo sa lyrics, ha? Sa ating pag-asa. Huwag na nga tayo kumanta, Joey. Diyan na kayo, bye-bye. Nagmamadali na ako. Maraming The public salamat may sa inyo. dance. Thank you very much.